SEC registered, 0% interest sa unang loan, at fast approval. In 5 minutes lang daw matatanggap na agad yung ilo-loan dito. So, ang pag-uusapan natin ngayon na loan application ay walang iba kundi ang Online Loans Pilipinas na madadownload sa Play Store at sa App Store. Ang tanong, kamusta na kaya ngayong 2026? Mabilis pa din kayang mag-approve? Instant ba na up to 20,000 pesos? At isi-share ko na nga din pala sa inyo kung ano yung possible na mga experience nyo once na malapit na yung due date nyo. And of course, pagka na overdue kayo. Kaya bago kayo mag-apply, make sure lang na alam nyo muna yung details ng pag-a-applyan nyo. Kaya ayan na, simulan na natin. Disclaimer, this video is not sponsored. Hindi ko pinopromote. Pure honest review lang tayo. Kaya, free din kayo na mag-comment dyan sa may comment section kung ano yung mga na-experience nyo sa may pag-a-apply dito at kung na-experience nyo na din na ma-overdue dito. Dahil syempre, ang dami nating mga nangangailangan din ng pera ngayon, kinukulang tayo sa budget. Kaya make sure lang na talagang karapat-dapat yung mga uutangan natin online. So dito nga, nag-download ako sa may Play Store at may 4.6 to na ratings currently. And chinek ko nga kung SEC registered pa din ba sila. Yes, SEC registered pa din. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na kayo ditong matatanggap na kahit na anong harassments, pananakot, still meron at meron pa din guys. Kahit na anong loan application yan na SEC registered, tandaan nyo, meron at meron pa rin kayong may experience. Unang-una na syempre dito, ayan, kailangan daw i-allow natin sila na ma-collect yung iba nating information. Kagaya nga nitong phone information natin, geoposition, camera, yung mga naka-installed na applications natin sa phone natin, ayan, makikita nila, SMS, and others. So get 10,000 pesos with zero interest for new customer. Ayan, sa mga baguhan pa lang doon na mag-a-apply dito, pwede up to 10,000 agad. At pag repeat borrowers, up to 20K. Sige, mag-sign in na tayo. And dito sa may registration natin, ito yung step 1 una nating sasagutan. Siyempre, full name, birthday, gender, and email. At next, kung saan tayo nakatira, and full address ilalagay natin. So, pangatlo, ayan, konti lang yung mga sinasagutan dito ngayon. Ayan, social status, ano yung trabaho natin? At meron pa silang tinatanong ngayon na after tax monthly income. So dito kung wala naman, 0 lang ilagay mo. At sa contact person, isa lang ang hinahanap dito. So ayun, napansin ko naman dito sa may contact person na ilalagay natin, hindi na siya naghahanap ng pangalan kung kanino bang phone number to, kung kaano-ano mo to. So wala nang ganun. At sa nagtatanong kung ano yung gamit ko na wireless microphone, eto nga pala yung Shizua na wireless microphone. So dalawa yan, yung isa eto, yung isa naman nakakabit sa may phone ko. So kung kayo ay aspiring content creator, vlogger, ayan, affiliate, pwedeng-pwede nyo itry to dahil napakaganda ng quality. At sa employment naman, so ipa-flash ko na lang dyan kung ano yung mga pwede nyong i-click dyan or i-select. Pero pwede nga dito ang student, unemployed. At mag-a-upload na nga tayo ng ating ID. Pwede ang driver's license, PRC, passport, PhilHealth, PhilSys, SSS, and UMID or UMID card. Picturean lang natin at syempre magsa-selfie tayo, hawak-hawak yung ID natin. And after that, ilalagay nyo lang, isa-select nyo lang kung ano ba yung ID na pinili nyo and ilalagay yung document number or yung ID number natin. At last step, ayan, dito na tayo ngayon sa may kung saan i-disburse ang ating elo loan. Pwede ang bank account at pwede rin naman ang e-wallet. And nag-agree lang ako dito. At after approval daw ay mayroong 45 pesos na madededuct. Pero after approval, pero wala pa man din tayong nakikita dito kung magkano yung i-offer sa atin. Ayan, get money na agad. Ito nakakatakot yung ganito, no? Yung i-get money mo pero hindi mo alam kung magkano talaga yung papasok sa account natin. So, yun, wala na. Sending application na agad and continue. At nagpalagay nga dito ng password. Ayan, bawal daw yung 1234, bawal yung 1111, 222, bawal yung ganun. So, yun, isip tayo ng iba. And, eto na nga. Grabe to, oh. So, 5:46 and 2 minutes lang nalaman ko na agad kung ano yung resulta ng loan application. Grabe naman itong si Online Loans Pilipinas. Akala ko ba fast approval? Paano kung ngayon na talaga nangangailangan yung mangungutang? So, ayan, malulungkot dahil ganito.
para siyang auto-reject. Kasi 2 minutes lang, nalaman na agad na rejected. Comment down below kung ganito din ba yung na-experience nyo ngayong 2026 sa Online Loans Pilipinas. Or kung na-approve man kayo, magkano yung first offer sa inyo at kung magkano yung natanggap nyo, comment down below. So dito nga ako sa may loan na 10,000 pesos, nakalagay is sorry to inform you but your request was not approved. So please try once again. Yan, 1 week after submitting the initial application, 7 days pa ang aantayan natin bago tayo makapag-reapply sa kanila. Pero dito nga, syempre, meron silang another options. So, pwede daw dito mag-apply ng loan sa Yalo, Loan Online, MoneyCat, Cash Space, Peramuni, Finbroke, and Nice Credit. Pero halos same lang din yung kanilang mga ino-offer, nasa around 20,000 to 30,000 at yung days, nasa 5, 60 days, 90 to 180 days. Syempre, hindi naman ako dito papayag na hanggang doon lang ang ating review dahil dito, ayan, napatunayan natin na hindi siya talaga fast approval and para siyang fast rejection, nakakaloka kasi hindi guaranteed talaga kung ikaw ay, ayan, bibigyan agad-agad, pauutangin agad-agad, kaya kung nangangailangan ka ngayon na, ay baka ma-broken hearted ka dito sa Online Loans Pilipinas. Dito naman, chinek ko agad-agad yung ratings and reviews and syempre kung ano yung na-share na nga din ng mga nakapag-try na online. At mag-share nga tayo dito ng 3 experiences na mga nakapag-try na din. So una na nga, my experience with this app has been extremely disappointing. They started calling me a week before the due date. Ayan, tinatawagan na daw 1 week before your due date. Sometimes more than 30 times a day tumatawag. Ayan, the constant calls were stressful and completely unnecessary, especially since I repay on time. Ito naman talaga yung mga nakakainisan dahil 1 week before your due date, tatawagan ka na. O, di ba nakakaloka? At after daw niya mabayaran yung full amount exactly on the due date, hindi siya pina-reloan. O, di ba? At another, this experience was quite alarming. I initially believed that I was only completing a registration process, but it turned out to be a direct loan application. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Hindi daw siya fully informed about the terms and conditions. So fortunately, the application was not approved. So as it would have involved an amount of 10,000 pesos. Same experience, ayan, to everyone who is considering using this application, I strongly encourage you to read this first. Yes, kaya nga etong mga get money, ito yung talagang nakakatakot pindutin kasi pagka get money, kukuhanin na agad-agad yung loan natin kahit hindi natin alam kung magkano yung mare-receive, kung kailan talaga yung pinaka-due date. Pero kung first time ka guys, 7 days yon, walang interest. Pero asahan mo na nga yung ganitong sobrang daming tatawag sa'yo. At eto nga yung example na loan. So, pagka 5,000 daw yung in-loan mo dito, yung matatanggap lang is 4,450 and that's 550 for the processing fee aside from the interest. So, yan yung mga ratings sa My Play Store and syempre, dahil meron din silang application sa may App Store, magbabasa din tayo ng isang experience dito nang nakapag-try na. So sabi nga dito, ayan, at first I was genuinely thankful because when I needed money, OLP approved my loan and even advertised that the first loan comes with 0 interest. So naaprubahan siya. Pero dito, starting 5 days early. Ayan, yung OLP daw ay hinaharas na siya non-stop na calls and texts. Pinapressure siya na i-confirm daw yung kanyang payment date. So nakatanggap siya ng 17 missed calls. Kinabukasan, 20 missed calls na. Hanggang sa binayaran na nga niya ng mas maaga yung loan. Pero after noon ay may missed call pa rin na 14 galing sa kanila. O, di ba, sobrang daming tumatawag. And iba-ibang number yan. And, ayan, mahaharas daw kayo before your due date. Pe-pressurein kayo na magbayad ng mas maaga at iistorbohin pa rin, makakatanggap pa rin ng mga tawag after mabayaran yung utang sa kanila. At ito naman yung nakita ko online. Dahil sumasali nga din ako dito sa may mga group sa FB page about sa may mga nakaka-experience ng pananakot galing sa may iba't ibang lending application. So, sabi nga dito, naka-receive ako ng text sa kanila. Ayan, yung OLP daw. May warrant of arrest na daw siya pag hindi siya nagbayad. Eh, nakipag-usap pa daw siya sa may customer service nila, medyo rude. And nag-ask siya kung paano daw makakapagbayad sa kanila. Pero hindi daw pwede. Kailangan daw ngayon din i-fully payment at mag-home visit daw sila. At dadamputin daw to. O, di ba, within 2 days, pupunta na daw sa bahay nila. O, di ba, grabe naman yung mga ganito. Pero,
Yung pag-home visit sa may OLP, yes, nangyayari talaga 'to lalo na kung malapit ka lang naman sa kanila sa may NCR. Dahil may nakapagsabi na nga din sa'kin, nakapag-share na pinuntahan nga din sila sa bahay nitong OLP. And nagawan ko na nga din ng video 'yan. So kung na-overdue naman kayo, ayan, sabi dito 1 month na daw siyang na-overdue. If may mabait naman po na agent na nakikipag-coordinate sa inyo, I suggest i-grab nyo na para mabawasan na rin yung OLA natin. Yes, tama yung sinabi niya dahil pagka nga ganito na na-overdue kayo, pagka meron talaga kasi namang may mabait na agent na matatapat sa inyo. And kung nakikipag-coordinate talaga ng maayos, makipag-usap din kayo ng maayos, magtanong kayo kung paano mas makakapagbayad. Magtanong kayo ng ibang ways kung paano nyo mababayaran paunti-unti yung ine-loan nyo sa kanila para sa peace of mind nyo din. Dahil syempre, ang utang is isang obligasyon yan. Hindi porket naharas ka, hindi mo nababayaran yung utang mo. Lalo na kung 500 lang naman, 1,000, pwedeng-pwede nating bayaran para sa ating peace of mind. Pero kung sobra-sobra naman below the belt yung pangaras, choice nyo na yan kung babayaran nyo pa or hindi dahil mas malaki na talaga yung pinsalang nadudulot nila sa atin physically, mentally, emotionally. Yes, magbabayad tayo ng utang natin pero syempre dapat makatao din yung paniningil nila ng utang natin. So kung may pangaharas naman kayo na ma-experience sa kanila, pwedeng-pwede nyo silang i-report or yung kahit anong loan application, pwedeng-pwede kayo mag-report sa SEC, sa NPC, PNP Anti-Cybercrime Group. Marami kayong pwedeng pagreklamuhan. Basta make sure na meron din tayong ebidensyang hawak. Kagaya ng mga screenshots, yung mga pananakot sa atin, yung mga pagpo-post sa inyo sa may online, pwede nyo din yung magamit. So kung na-try nyo na itong Online Loans Pilipinas ngayong taon, comment down below kung ano yung na-experience nyo sa kanila para mabasa na nga din natin at maging aware yung mga makakapag-try din. So that's it for today's video. Talagang be a responsible borrower para walang sakit ng ulo. Kung hindi kayang bayaran sa due date na ipinakita, better wag na lang i-accept. So yun lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!